Alam mo, marami sa atin dito ang may pangarap pa. Gusto natin mag-succeed, makapag-aral, at magkaroon ng mas magandang buhay. Pero, para sa iba, sobrang hirap ng journey bago pa man makarating sa classroom. Hindi lang ito tungkol sa pag-aaral, parang pang-araw-araw nakikipaglaban din. Kaya ng vlogumentary na ito, titignan natin kung paano makaugnay ang kahirapan at edukasyon, yung totoo, yung realidad ng buhay ng maraming kabataan, at kung paano sa kabila ng kahirapan nananatiling pag-asa ang edukasyon. May 2 Sustainable Goals o SDG na sentro ng kwento na ito. Una, ang SDG 1 o No Poverty. Layunin nito na mabawasan ang kahirapan at mapalawak ang oportunidad ng mga tao. Pangalawa, ang SDG 4 o Quality Education. Layunin naman nito na mabigyan ang lahat ng access sa dekalidad at patas na edukasyon. Magkaugnay ang dalawang ito kasi kapag may edukasyon ang isang tao, mas malaki ang chance na magkaroon siya ng mas maayos na kinabukasan. Sa madaling salita, ang edukasyon ay pwedeng maging daan para makaalis sa kahirapan. Kilalanin natin si Siso JST. Isa siyang working student na pinagsasabay ang pag-aaral at pagtatrabaho para may panggastos sa eskwelahan at makatulong din sa pamilya. Habang ang iba ay nakapokus lang sa pag-aaral, siya ay kailangan maglaan ng oras, lakas at tiyaga para magpatuloy sa kanyang pangarap. Sa kabila ng limitadong resources at sunod-sunod na hamon, patuloy pa rin siyang lumalaban. Kamusta? Pakilala ka naman. Ako si Sisha JST Makinay and 18 years old from Perpetual Health Binyan. Isa po akong working student as you can see po. Yun. Next naman, ano yung pinaka-challenging para sa'yo bilang working student? Well, as you can see po, since working nga, parang syempre yung schedule ng pag-aaral mo and yung sa pag-work is parang hectic. So parang nagka-clash siya. So ayun yung pinaka-challenging na part, which is yung pagpasok, then yung pagpasok sa school, then pagkatapos papasok sa work. So bale parang ano nangyayari, kada week, buong week, parang lahat yun papasukan ko kasi parang hati yung oras ng pagpasok tsaka ng pag-uwi. Yun po, yung challenging yung time. Paano naman nakaka-apekto yung kakulangan sa pera sa pag-aaral mo? Well, ngayon kasi sa generation natin, sa mga school, syempre may mga project. Then sa project na yun, parang involved din yung money sa kunwari sa materials and whatsoever. Since private school yung pinapasukan ko, yung sa tuition pa, so nakaka-affect sa financial namin parang kasi yung money na dapat sa pang-araw-araw nahahati din siya sa school ko since I'm an RK students kasi and parang financial is major problem talaga kapag working student ka kasi parang need siya ng money, ganun, yung sa mga materials for plates, ganun. Ayun. Yung pinakamalaking sakripisyo mo? Well, yung pinakamalaking sakripisyo ko is since nag-work ako, parang kailangan kong ikat yung time ko for my friends, like for leisure time, ganun. Kailangan ko siyang i-sacrifice for it to
to make balance ba sa school and work. So, naiintindihan naman ng mga friends ko na kailangan kong hindi mo na makisama sa kanila, ganon, since I need to focus on my studies and for my financial problem na din na makapag-work ng ayos. Yun lang po. Yun. Bakit importante pa rin sa'yo ang edukasyon? Well, education is one of the most important pillar in our life. So, ang education kasi importante sa akin kasi right natin yun na makapag-aral. So, tsaka ito din yung makakatulong sa atin para makahanap tayo ng magandang trabaho, ng magandang buhay, ito yung first step ba kung para matulungan natin yung pamilya natin. Yan. Pangarap mo sa future? Well, as parang katulad lang ng lahat ng estudyante na maiahon yung pamilya nila sa hirap, ganun. Parang matustusan yung mga pangangailangan ng pamilya ko, ganun. And yung mapagpahinga yung magulang ko na ako na yung magte-take over na buhayin yung buong pamilya ko. Yun. John, may gusto ko bang sabihin sa ibang kabataan? Well, ang masasabi ko lang sa mga kabataan is pangahalagaan yung pag-aaral kasi ito yung tutulong talaga sa atin na makahanap ng makakamit yung mga pangarap natin, yung magandang buhay. Kaya siguro porsigihin yung pag-aaral. And kung katulad nyo man lang ako na working student, well, sikapin nyo pa na mag-aral at magtrabaho para sa pamilya nyo. Sa likod ng bawat grado, bawat pagpasa, at bawat tagumpay, may mga sakripisyong hindi nakikita ng karamihan. May mga maagang nagigising, mahaba ang biyahe, at mga gabing kulang sa pahinga. May mga araw naman kailangan mamili kung pagkain ba muna, pamasahe, o school requirements. Para sa iba, normal lang ang pumasok sa paaralan. Pero para sa ilan, isa itong araw-araw na laban. Gayunpaman, patuloy pa rin dahil para sa kanila, ang edukasyon ay hindi tungkol lang sa diploma. Ito ay pag-asa para sa mas magandang bukas. Para sa akin, ang kahirapan sa ating komunidad is yung kakulangan sa trabaho and kailangan magkaroon ng family planning para ang mga bata may hindi nakakapag-aral at may nakakapag-aral. Yun lang ang para sa akin. Kaya kailangan magkaroon ng family planning para lahat ng bata matustusan para makatapos sa pag-aaral at matutukan nila. Yun lang. Naapektuhan yung pag-aaral ang kahirapan sa edukasyon sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao sa kadahilanan na kakulangan sa trabaho. Diba? Isa pa yun. Kakulangan sa trabaho, hindi na kayang tustusan ng pag-aaral. Walang pinagkaiba sa question number 1 na kailangan talaga is limitado ang pag-aanak o sabihin nating family planning. Kaya nagkakaroon tayo ng kakulangan sa lahat ng mga bagay-bagay sa pagtaas ng bilihin. Kailangan natin magkaroon ng trabaho. Kailangan may pagkakitaan kahit nasa loob ka lang ng bahay. At least kahit paano sa maliit na puhunan. Kailangan kumita para matustusan ang pag-aaral ng mga bata. Ang una, magbigay ng trabaho.
magbigay ng yung tinatawag na livelihood, yung bigyan ng trabaho kahit nasa loob lang ng bahay, pwede ibigay ng pamahalaan yun. Yung mga konting puhunan, pagtulong, katulad ng sinasabing mga ayuda. Nagbibigay sila ng knowledge para makapaghanap ng trabaho. Tapos, kailangan porsigido ka kung ano yung gusto mong, kung gusto mong makapagtapos ng pag-aaral mo, kailangan tuto ka sa pag-aaral mo. And then, kailangan mag-aral ka para makakuha ka ng scholarship. And then, tuloy-tuloy mo lang para sa magandang future. If ever na halimbawa, yung mga karangan makakatulong ako sa kapwa ko o sa mamamayan, if ever na may mga gamit ako, damit, or kung ano man yung pwede kung hindi ko na mga ginagamit, pwede ko yung i-donate. Yung ibang mga gamit kasi, na katulad ko, pag naglalabas ako ng gamit sa labas ko na ilalagay, and then nakikita ko naman na may kumukuha, bata man o matanda, kinukuha nila yung mga gamit. Yung siguro para sa akin, kasi katulad ko na wala ding trabaho, yun lang yung pwede kong maitulong sa kanila na pwede nilang magamit. Kasi yung mga nilalabas ko mga gamit mo, pwede naman talagang gamitin. Habang ginagawa namin ang dokumentaryong ito, mas nalaman namin kung gaano kaimportante at halaga ang edukasyon sa buhay ng isang tao. Mas naiintindihan din namin kung gaano kalaki ang epekto ng kahirapan sa pag-aaral ng isang tao. Sa dokumentaryong ito, napagtanto namin na hindi pantay-pantay ang nakuhang oportunidad ng bawat kabataan. At bilang kabataan, pwede kaming maging bahagi ng pagbabago ng edukasyon sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa edukasyon. Sa buong proseso ng paggawa ng dokumentaryo na ito ay naging mas malinaw sa amin na ang kahirapan ay hindi lamang patungkol sa pera, bagkus ito ay patungkol sa maraming pagkakataon na nawawala sa napakaraming kabataan. Nakita namin kung gaano kahirap ang laban na kanilang sinusuong sa araw-araw. Kaya yun na lamang kami labis na humahanga sa pinapakita nilang lakas at determinasyon upang abutin ang kanilang mga pangarap sa likod ng mga problema ito. Kaya napagtanto namin na hindi lamang sapat ang simpleng simpatya lang. Kailangan din nating maging aktibos sa pagtulong, kahit sa simpleng paraan. Pagbabahagi ng kanilang mga kwento, pagsuporta sa mga working student, at higit sa lahat, ang pag-advocate sa mas magandang sistema ng edukasyon para sa mga kabataan.